araw kasi, parang pinagtalunan ng Antipolo, Teresa. Kaya nagkaroon ng sunog to, kaya hindi na naasikaso to, kaya parang naabandonan na. Una namin pagtira, talagang nakakatakot. Meron daw patay na tao doon. Meron daw patay na tao doon. Meron daw patay na tao doon. Naisipan namin puntahan ang nasabing lugar kung saan may natagpuang patay noong 2017. Ayon sa caretaker at mga residente doon, napaka-misteryoso doon ng lugar na yon dahil matagal nang naabandona at napabayaan. Kaya susubukan namin itong explorein habang may araw pa. Tara, samahan nyo na. Explore namin to ngayon habang may araw pa at mamayang gabi susubukan namin balikan to para mag-imbestiga. So, maririnig mo yung nagugulat na lang kami, bigla may kumalabog ng gano'n, no? Tapos nung tinignan naman namin, wala namang tao. Kung mapapansin nyo, andyan si Kuya nag-aayos siya ng mga tubo dito. Itong mga tubo na to, galing to sa may bukal, sa taas. Kaya, yung way nito is, pababa. Kasi yung mga tao dun sa baba, dito kumukuha ng tubig nila. Tara. Medyo madalas dito, kaya kailangan medyo mag-ingat. May nakita talaga akong pero anino lang nakita ko, pero hugis tao talaga siya. Nakakatakot talaga, Diyos ko. Kaya nilalakasan ko na lang ang loob. Sabi ko wala talaga kaming choose na malipatan na mga madaling araw. Nagulat kami dahil bigla may tumigil na sasakyan doon. Tapos hindi lang namin pinansin yun, kaya nagkagulo sila rito. Yung pala, kinabukasan, yung kapitbahay namin nangunguha ng pagkain ng baboy. Gulat siya, na-shock ba yung bata, nagtatakot, sobrang takot kasi meron daw patay na tao doon. May nananaga daw pala dito sa Mitaa. Yun na siguro ang nagpaparamdam. Lalaki yun 4 madaling araw, gulat ako, sabi ko dito. Dito naman, babae talaga, dito, nakatayo dito talaga. Hindi lang ako kumikibo, sabi ko. Kasi pagtakutin mo sarili mo, talagang matatakot ka talaga. Maraming kabalaghan talaga rito. So ito, pinupuntahan ng tao hanggang doon sa taas? Nagkasal na po pupunta sigsag. Sigsag na to? Pero ito po kabila niya, pumunta naman po. Umigit po doon yung pagpakadunao. Kailangan talaga magdasal na mararamdaman mo talaga mapapakita sila. Mga bandang madaling araw, yan, mga alas 3, madaling araw. Yun, doon sila talaga. Kaya nakakatakot talaga. Sabi ni Kuya, meron daw nagpapakitang white lady dun sa dinaanan natin sa may swimming pool area, kung saan tayo dumaan. Mamayang gabi, babalikan natin at try natin, magkakandak tayo ng investigation. Tinatag ito noong 1940s at sumikat naman ito noong 1960s hanggang 1970s. Pero, tingnan nyo nila kung ano itsura ngayon. Nandito kami ngayon sa Abandoned Spring Resort sa Rizal dahil tinatag noong 1940s. At sisimulan namin ang investigation ngayong gabi kung may mga paranormal activities ba na nangyayari sa lugar na to. Putik. Sa paglipas ng panahon, tuluyan ang pinabayaan ng resort. Ang mga strukturang ito ay nasira na at nalunod na sa mga damo ng kalikasan. Ang dating masiglang resort ay naging tahimik at nakakatakot na lugar. Pupunta kami ngayon dun sa lokasyon kung saan may natagpuan doon na bangkay noong 2070. At magsiset up kami doon ng equipment para simulan na namin yung investigation. Sa puntong ito, sisimulan na namin mag-imbestiga. Itong dala ko ay
ay REM pad. So, subukan na natin siyang gamitin dito. Pero bago yon, kailangan ko ng EMF para malaman natin kung saan ako magsiset. So, ito, may dala tayong EMF. Hahanapin natin kung saan tayo pwedeng mag-set up. Naging sikat ito dahil sa iba't ibang uri ng paliguan, kabilang ng mainit na bukal, mga swimming pool at isang natatanging lovers pool na para sa mga magkakasintahan. Ayon sa mga kwento, dinadayo rin ito ng mga kilalang personalidad at politiko, kabilang na ng dating Pangulong Erap Estrada. Kaso lang, binawi ito. Nagsimula ang paghina ng resort matapos ang People Power Revolution noong 1986. Dahil sa pagiging abandonado nito, hindi maiwasan na paglagakan ito ng krimen. Tulad ng lugar kung saan kami mag-iimbestiga, dito daw may nakitang taong patay noong 2017. Susubukan namin alamin kung ano man ang mga misteryo na nararanasan ng mga caretaker at mga residente sa lugar na to. Nagsisimula pa lang kami pero na agad nasagap si Mona sa EMF na hawak niya. Grabe, lakas ng pitik niya. Malayo po ako sa EMF na. Grabe yung lakas. Pagka may nadedetectong... Oh, active dito ngayon ah. At tuluyan na pumalo ng sagit sa pula ang EMF na hawak-hawak ni Mona. Dito na siya nagsimulang maglagay ng REM pad at mga ghost ball. So ayan, makikita nyo kapag ginagalaw siya, tsaka lang siya iilaw. So yung REM pad, kailangan mo siyang dikitan para tumunog. Pinakiramdaman namin ang paligid. Yung may sumisigaw. Sumisigaw. So, hindi kami nandito para mambulabog. Gusto lang namin malaman kung talaga nag-i-exist ka at gusto namin kumuha ng ebidensya kung talagang nag-i-exist kayo sa mundo namin. Pwede mo bang pagalawin yung REM pad or pwede mong pailawin yung ghost ball para malaman namin kung talagang totoo ka at nag-i-exist ka sa mundong to? Nung sinimulan ni Mona makipag-usap, nagulat kaming lahat kasi bigla na lang umilaw yung ghost ball. Pero hindi pa rin kami tumigil doon, kaya naghintay kami na baka sakaling gumana yung REM pad na dala namin. Dahil sa tagal ng pagkakalimot at pagiging tago ng usok, tinatawag na itong haunted ng iilan. Bukod sa issue ng lupa, may mga iba pang kwento na kumakalat tungkol sa misteryosong dahilan ng pagkawala ng dating sigla ng resort. Ang mabilis na paghina nito ay naging paksa ng iba't ibang kwento at haka-haka ng mga residente. Sa punto na to, hindi na gumana yung mga dala naming equipments. Kaya nag-usap kami na kung pwede, doon na lang kami sa mga bilya ng resort. Ano, pag-desisyon na namin lumipat ng place, ng lugar, magsiset kami ng equipment doon. So, mga kailangan namin lumipat, subukan natin sa taas kung anong meron doon. Ngayon, lilipat kami ng lokasyon at susubukan namin mag-investigate doon sa pinaka-loob. Bukod sa may mga naririnig kaming sumisigaw at naglalakad, papunta kami ngayon sa lugar kung saan daw maraming namatay dahil sa trahedyang nangyari sa lugar na to.
yung weather dito, umaambon pero ang init. Puro siya puno pero hindi siya mahangin. Wala siyang kahangin-hangin. Iba yung ano dito. Iba yung feeling pag nandito ka. Ayon sa mga nakalap namin mga impormasyon, binawi umano ng munisipyo ng Teresa ang lupa na nagdulot ng alitan sa pagitan ng mga mayor ng Teresa at Antipolo. Ang pagkawala ng interes at pagpapabaya sa lugar ay naging sanhi upang tuluyang bumagsak ang lugar na ito. Sa kabila niyan, totoo kaya ang mga sabi-sabi, haka-haka, at mga misteryo na bumubalot sa lugar na ito na may nagpaparamdam at nagpapakita? Tara, alamin natin. Tao po, tabi-tabi po. Oh, wala na pala siyang bubong. Nakain na rin siya ng kalikasan. Ngayon. Oh, dito tayo nakakagulat. Mag-investigate. Ito, ang mga dating pavilion nila to dito or isa sa mga cottage. Ang kwento dito, nasunog daw dati yung resort na to at may mga ilan na nakasama sa sunog. So ngayon, tatry natin yung equipment natin dito kung gagana siya. Magandang gabi po. Kung may kasama po kaming iba dito, pwede nyo pong galawin yung mga equipment namin dito na nilatag para sa inyo. Pwede nyo pong pailawin yung ghost ball o patunogin yung REM pad. Pwede nyo rin pong lapitan yung EMF. Pwede bang malaman kung lalaki ka o babae? Pwede mong pailawin yung ghost ball sa bintana kung babae ka. Pailawin mo yung ghost ball sa baba kung lalaki ka. Kung may iba man kaming kasama dito, pwede ba naming malaman? Uy, umilaw yung ghost ball! May kasama kami dito. Umilaw yung ghost ball. Pumipitik yung EMF, oh. Pumipitik yung EMF. Pumipitik siya. Oh, pumipitik siya. Grab. Wala, lakas. Pumupula. Pumupula. Grabe, oh. Pumipitik talaga siya kanina. Wala man lang reaction yun. Ngayon, pumipitik na siya hanggang pula. Pwede ko bang malaman kung ilan kayo dito? Oh, pumipitik na rin tong isa. Mukhang marami sila dito. Yan na ba yung sagot sa tanong ko kung ilang kayo dito? Yung dating namatay dito, pwede mo bang pailawin yung ghost ball? Isa ka bang elementong nakatira dito, pwede mo bang pailawin yung ghost ball? Kasi aalis na kami kapag pinailaw mo yan. Medyo pa-creepy na ng pa-creepy yung ghost ball. Shit, man! Mukhang kailangan na namin umalis at umilaw na po yung ghost ball. Patawad ba't nagambala namin kayo? Alis na po kami. Tara na. Ma'am, yung ghost ball ko naman. Ghost ball. Oh my God. Tara na. Patawad po. Alis na po kami. Tara na. Pinapalis na tayo. Pasensya na po. Tumapad na po ako sa usapan. Alis na po kami. Tumaas yung balahibo ko dun. Ayaw niya talaga tayo nandun. Sinagot niya yung tanong ko. Nagulat ako, sinagot niya yung tanong ko. Pailawin mo yung ghost ball, aalis kami kaagad. Kasi yung EMF pumipitik na siya eh. So ang tinanong ko siya, kung ayaw niya na nandito kami, pailawin niya yung ghost ball, aalis kami kaagad. Tapos nung sinabi kong pakripi na ng pakripi yung feeling, parang tumatas na umilaw yung ghost ball, kaya kailangan namin umalis. Maliban sa umuulan. Kasi parang hindi na tayo welcome. Nung sinagot niya mismo yung tanong ko, sabi ko, diba, pailawin niyo yung ghost ball, kung hindi tayo welcome doon, aalis tayo kaagad-agad. Kasi pumipitik na ng pumipitik. Naramdaman niyo hindi malamig.
Pero tumayo yung balahibo ko. Sa side ko, tapos umilaw yung ghost ball bigla. Ano ibig sabihin kapag pumipitik yung EMF ng pula? Element na siya pag pula. So, delikado na yun, kailangan nang umalis. Yun yung sabi ng mga experts sa amin. Pag red na yung EMF, kailangan na umalis. Safety first. Dito na nagtatapos ang aming investigasyon ngayong gabi. Abangan ang mga susunod pa naming investigasyon at eksplorasyon dito sa Flip Trip. Good night and be safe. Para sa mga nakaranas pa sa ganda ng spring resort na ito, nananatili itong isang malaking misteryo kung bakit hinayaan lang na masira ang isang sikat na pasyalan. Ang kasikatan at pagbagsak nito ay nag-iwan ng maraming alaala at haka-haka sa mamamayan ng Rizal.